Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:07 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubtob Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon. Isa mga biyan ka may inulanon nga hapon sa inyong nga tanan. Adlaw kita subong mga biyan sang Merkules, Hunyo 24 tuig 2026. We are down sa katapusan ng Wednesday sa bulan sang Hunyo. Biyang naton tamyawon sang isa ka maayong hapon ang ato no nga mga market vendors, mga drivers naton, mga traffic aids naton, kag syempre ang ibang pagid naton nga mga mamumugon diri sa aton sa Western Visayas. Syempre, good afternoon man sa aton no nga mga overseas Filipino workers and those living abroad. Magpabilin mga biano nga nakatutok subong nga hapon diri sa programa Balita Sosyal. Bangod madamo-damo kita no nga topiko nga pagaistoryahan sa aton nga pagpangalagan. Sa kinaandan mga biyan akong inyo Anchorwoman Marian Grace Aranyata. Subong nga hapon mga beno pila sa aton nga pag-istoryahan. Madumduman no sang aton nga mga tagpalamati no may isa ka insidente nga nagluntad mga beno sa isa ka buluthuan sa Tacloban City no kung sa diin unfortunately no may ara gid nga tatlo ka menor de edad. Nautas no ang kabuhi bangod man sa shooting incident. Gani mga biyan istoryahan naton subong no nga hapon iti madamo mga biyan sa mga misconceptions no nga mabasahan naton online regarding mga biyan no sa children in conflict with the law. Ano bala no ang pamangkot? Ang aton bala nga mga CICL, are they automatically released no o kon exempted bala sila sa accountability sa idalom sang aton nga Juvenile Justice and Welfare Act? Istoryahan naton ina mga biyan later on, isa-isahon naton. Hatagan naton no sang clarification
ang pila no sa mga pamangkot sang aton man nga mga kauturan kiti no sakto ina madamo no sa mga palamangkotanon ang naga-circulate online regarding no sa pag-hold accountable no sa aton nga mga minor de edad. So hibaloon naton later on mga beno kung ang isa bala ka minor de edad accused no sang isa ka seryoso nga krimen, are they still subjected no sa court proceedings o kon involuntary commitment o kon confinement intervention programs kag rehabilitation measures. So klaruho naton ina later on, isa-isaho naton ini mga abyan and what's next no sa aton nga children in conflict with the law aton dito no sa Tacloban City. Kag subon mga hapon mga abyan no kiti diri sa aton sa syudad sang Iloilo or sa Iloilo no mabaskog ang ulan. Ibaloon naton ko miara bala no sa bilog nga Western Visayas, miara bala nga mga buluthuan ang nag-cancel or nag-suspend sang ilang nga in-person classes. Ibaloon naton ina later on kaupod no ang aton man nga Regional Information Officer sa Department of Education Western Visayas, si Sir Hernani Escolar Jr. And at the same time no, iti ara naman kita mga abyan no sa topiko naton. Natuhoy no sa nagluntad dito sa Tacloban City. Diri mga abyan sa aton sa Western Visayas, ano bala no ang mga measures no nga ginapatuman naton para nga ti masiguro naton nga safe no sa gihapon ng aton nga mga buluthuan subong sa pagbalik no sang aton nga klase. Iban sa mga ginikanan nato subong no ginakulbaan na bangod sa siniman nga nagluntad no nga shooting incident dito na sa isa ka buluthuan, but diri mga abyan sa aton sa Western Visayas hibaloon nato no ano bala no ang mga safety protocols diri sa mga buluthuan naton para nga ma-ensure no kag lakip man diri no paano naton masiguro no nga wala sang bullying nga gakaluntad sa aton nga mga pampubliko nga buluthuan. Kiti isa sa mga ginalantaw no nga anggulo didto no sa Tacloban City amo ang bullying. So diri sa aton sa Western Visayas ibaloon nato no paano bala naton ginaobra no nga ang aton nga mga buluthuan nagapabilin sa gihapon mga abyan nga safe and violence free. For the meantime mga abyan, magakuha kita anay sa pinaka-latest naton nga weather update kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong pinakalinya si Ma'am Lenore Silvestre ang DOST Pag-asa Iloilo. Ma'am Lenore, good afternoon. Ma'am Lenore. Hello, good afternoon. Muna yung ating latest weather update para sa karang adlaw sang Wednesday, June 24, 2026. As of 10 a.m. kaganang aga, ang gana-monitor natin nga si Typhoon Francisco ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga ang iya sentro ay yara sa may 295 km east-northeast of Basco, Batanes. May maximum sustained winds nga 140 km per hour near the center, kag gustonas nga up to 170 km per hour. Ang iya hulag ay pa northward at 10 km per hour. Base sa atong track and intensity outlook ay posible nang magagawa sa ating Philippine area of responsibility by Thursday evening. And then ang isa ka bagyo nga ginamonitor natin outside sa ating PAR ay nga yara sa may tropical storm category and may international name nga si Higos ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga may nga ang iya sentro ay yara sa may 2,120 km east of Central Luzon. May maximum sustained winds nga 65 km per hour near the center, kag gastanas nga up to 80 km per hour. And ang iya hulag ay pa west-northwestward at 20 km per hour.
And then ang ini nga bagyo ay posible nga magasulod sa aton par by tomorrow evening. And then once magsulod siya, pagkahatagan natin siya sa local name nga si Cardo. Kag magagawa man siya sa aton par by Friday morning or afternoon. So ang ining mga bagyo ay wala nito direktang epekto sa aton, especially diri sa Western Visayas. Samtang southwest monsoon ang nag-aapekto sa may Central Luzon, Southern Luzon kag Visayas. Bangod sa nga sistema, diri sa Western Visayas ay mag-experience siya sa magalumon na kalangatan nga may mga paglaptalap ng mga pag-ulan pangalating panagoob tugas ang southwest monsoon. Makasarangan tubtub makusog naman ang hangin natin magahalin sa direksyon southwest nga magadalas ng makasarangan tubtub mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak ginang alas 5:29 ang aga. Kag magatunod ini alas 6:15 karon sa hapon. Kag muna yung aton latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Silvestre, madamagid nga salamat. Yes. Ma'am Lenore, hibaloon nato no subong ang bagyong Francisco sa gihapon nga ra pa sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, pero ini no wala sang direkta nga epekto sa aton sa Western Visayas. Yes, ma'am. Ang ini nga si Bagyong Francisco ay wala ti direktang epekto sa aton. However, ay ginapa-intensify niya ini ang southwest monsoon. So, ang ini nga southwest monsoon naman na nagadala sa mga paggalom-galom diri sa aton or mga pag-ulan-ulan diri sa aton, ma'am. So, expected magwa ini siya by Thursday evening or Friday morning. Ang isa ka bagyo, ma'am, nga yara sa gwa sa Philippine Area of Responsibility or Philippine Area of Responsibility, san ula uman nga masulod ini, Ma'am Lenore? Well, ang ini nga bagyo, ma'am, sa sagwa sang par ay posible magasulod by tomorrow evening. Kag magagwa man siya by Friday morning or evening. Oh, so may chance nga magdungan ini sila, ma'am, sa bagyong Francisco no sa pagwa man sa Philippine Area of Responsibility. As of now, Ma'am Lenore, no, di nga mga lugar ang nagaulan diri sa ato sa Western Visayas. Well, province of Aklan, province of Antique, kag southern portion sang Iloilo, ma'am, ay naka-experience sa mga pag-ulan-ulan. At some parts of central Iloilo. So lauman naton, Ma'am Lenore, ang hapon naton subong Merkules and even gabi naton mangin mainulanon. Yes, ma'am. Possible mga ka-experience sa mga pag-ulan-ulan sa mga adlaw, especially karon sa gabi sa agahon. Okay, lastly, Ma'am Lenore, no, ang imo panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Lang kita sa mga atong weather updates, mag-aligmat lang kita kag maghalong. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamo nga salamat kag saliwat maayong hapon sa imo. Welcome, ma'am, kag maayong hapon man sa inyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre ang DOST Pag-asa Iloilo sa pagdulon sa aton sa pinaka-latest nga weather update. Lauman, mga bino, ang pag-exit sa PAR sang Bagyong Francisco on Tuesday or on Thursday evening or early Friday. Samtang no ang isa naman ka bagyo no sa gwa sang Philippine Area of Responsibility, si Tropical Storm Higos, inalauman nga ma-enter no sa PAR tomorrow evening and mag-exit man no by Friday. Pero ini mga binawala sa direkta nga epekto sa aton sa Western Visayas ang rason no sa pag-ulan-ulan amo ining southwest monsoon. So halong-halong gid no sa aton nga mga kauturan. Di pagkalimtan no nga magbitbit sang inyo nga payong o kon inyo nga jacket. Philippine Standard Time, 1:21 sa hapon. Mga biyan, kadto kita diri no sa aton nga paglaro no sa pila ka mga common misconceptions pag-abot no sa aton nga Children in Conflict with the Law o kung CICL. Ang pamangkot bala no kung ang isa ka bata o kung isa ka CICL
bangod nga minor de edad, wala na bala no sa nga salabton. Contrary mga abyan no, sa common nga misconceptions nga wala sang salabton ang CICL, ang mga CICL are not automatically released o kon exempted sa accountability sa idalom sang aton nga Juvenile Justice and Welfare Act. Ini mga abyan no, ang klarifikasyon sang aton man nga Juvenile Justice and Welfare Council o kon JJWC Executive Director Tricia Claire Oco, kaupo diri no si Senator Francis Kiko Pangilinan. Iniya sa tunga no sang diskusyon no sang publiko matapos ang nagluntad man no nga fatal shooting incident dira sa San Jose National High School sa Tacloban City. Extend no our deepest condolences sa pamilya no sang tatlo ka kabataan nga napatay no bangod man sa sining incident, and at the same time no, we are praying, we are hoping no for the fast recovery no sa mga nagkapilasan nga kabataan. You know mga abyan no, ang trauma ni nga ilang nabatyagan, even our DepEd personnel hindi madali-dali kuha sa ila. So let us pray no nga amat-amat no makabangon ining aton nga mga kauturan. So sandig mga abyan no, sa investigation no madumduma or I know no nga kalabanan sa ato no pamati sa balita, nakabasa sa balita, nakalantaw no sa balita nga ang gintumod no nga suspect amo ini ang 14 years old and 15 years old male students. So despite no sa mga gina-claim online no, gipahayag diri sa executive director nga ang layi mga abyan no may ara sa mga mekanismo nga nagahold no or may salabton no o kon may accountability no ang mga minors samtang gina-ensure ang ilang rehabilitation. So hindi buot silingon nga wala ini sila sang accountability. Pahayag diri no sang duha nga ang minor de edad nga accused no sang seryoso nga krimen may still be subjected sa court proceedings lakip man diri sang involuntary commitment, confinement, intervention programs kag rehabilitation measures depende sa ilang edad kag circumstances sang kaso. So what's next no? Ano bala ang next sa sining duha no nga involved sa sining shooting incident? So ang ini nga mga minor de edad mga abyan will undergo no different legal process depende ini sa ila edad sandig man sa Republic Act number 9344 o kanang ato nga Juvenile Justice and Welfare Act. So sa idalom sang sini mga abyan no nga ang kabataan no nga nagaedad 15 years old and below are exempt from criminal liability pero kinahanglan nga mag-undergo sang intervention programs. Samtang ang kabataan naman nga above 15 years old pero ang edad no is less than 18 years old also generally exempt no sa criminal liability unless no kung mapamatud-an sa otoridad nga they acted with discernment. Buot silingon, kabalo sila kung ano ang ilang ginobra. So may ara no sa mga screenshot no nga lapta online no regarding sa conversation, pero lantawon ini no sang otoridad kung bala inihalin no sa conversation gid man sang kabataan. So in case mga abyan no nga they acted with discernment, magapangatubang sang appropriate legal proceedings sa idalom sang aton nga layi. So padayon no ang ginahiwa sa gihapon nga investigation sang aton man nga otoridad. Pero may ara na sang arrangement nga may referral sa aton nga Bahay Pag-asa. So ang public attorneys o kunang aton man nga mga social workers pwede makasik sang petition for involuntary commitment nga maga-remove no o kung magakakasa bata from parental custody
kag mag-place no sa isa ka bata sa idalom sang state supervision. So unlike no sa aton nga mga criminal cases involving adults nga naga-require no sang proof beyond reasonable doubt, ang involuntary commitment proceedings pwede ini siya ma-resolve pinaagi sa summary procedure. So ano bala no ang accountability measures? Accountability sa idalom sang ato nga juvenile justice system, lakip diri no ang mandatory participation sa isa ka structured nga rehabilitation program sa Bahay Pag-asa o kon House of Hope. So i-subject diri ang kabataan o kon ang isa ka bata sa intensive intervention program. Nako sa diino ining mga intervention gina-follow ini everyday. Samtang ang isa ka bata yara sa isa ka facility. Madamo mga abyan no, sa aton nga mga kautura nagapanawagon subong no nga i-lower down no ang age no. Pero siguro mga abyan no, ini magaserbe man sa aton no bilang mga tigulang no o kung bilang mga parents no nga ini magaserbe sa aton nga leksyon no to check always ang aton nga kabataan. Check nato no ano bala ang ginapanglantaw nila, diin bala ini sila nagakagto right after sang ilang nga eskwela, sanday sin o bala ang ila barkada. If we want no nga ang kabataan naton mangin maayo, kinahanglan nga kita mismo nga mga ginikanan o kon kita no nga mga tigulang. We also know what is right and wrong and we are doing what is morally correct and or what is correct no sa aton nga komunidad. Let us lead by example. Kung makita ni sang kabataan naton nga ay okay lang gali nga amo ining ginaobra, ay okay lang gali nga may violence. Ang impluwensya mga abyano nagapabilin sa kabataan. So kabay pa no kita nga mga tigulang, this is also a call for us nga mangin mabinantayon man sa aton kadahulan sa mga tinaga nga aton ginabuhi. Kiti nakita naton ang epekto no sa aton nga kabataan. And mga abyan ha, recently no kita no diri sa Radyo Pilipinas Iloilo nakapadulong no sa isa ka facility didto no sa Guimaras for our rehabilitation no si ICL. Kag nakita naton mga abyan no ang pagbag-o sa pila ka kabataan kag miara sa mga testimonya. So nga nang hindi kita maghatag sang chance no sa kabataan nga magbag-o pinaagi no sa aton nga mga rehabilitation program. Siguro no kung may ara makita sang isa ka panawagon no and we would like also to echo no ang panawagon man ni Senator Kiko Pangilinan. Hambal no sang aton nga senator, rather than amend the law no ang pag-lower sa age of criminal liability, why not strengthen no ang enforcement of the law? Lakip diri mga abyan no sa nakita no nga factor man ang family dysfunction, ang peer pressure, ang community conditions kag ang poverty, not the age threshold sang aton nga lahi bilang major driver sang juvenile offenses. Anyway mga abyan, sa aton nga padayong nga pagpangalagad subong nga hapon, as mentioned earlier, may ara kita makaupo nga isa ka bisita sa programa Balita Social. Istoryahan naton mga abyan, ano bala no ang mga in place no nga mga pagsulundan diriya sa aton sa mga bulutungan sa Region 6. Agoy nga ti malikawan man naton no ang ini nga kapareho nga insidente. Kiti isa mga abyan sa gina pahayag no nga reason nga naglabot sa amoto no nga shooting incident bangod man sa bullying. So ano bala ang in place no nga protocols no? Aside sa pag-ensure no nga violence-free ang aton nga mga bulutungan, ano bala no ang mga measures para nga ma-ensure, ano bala no ang mga tikang sa mga bulutungan naton if may reported nga bullying
ano ang ginaubra sa aton nga Department of Education. Mga biyan, I believe no, yari na sa aton nga Zoom ang aton nga dinapit nga bisita subong nga hapon ang aton nga Regional Information Officer si Sir Hernani Escolar Jr. Sir Hernani, good afternoon sa imo and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mayong hapon, Ma'am Miriam, no, sa ngalan ni Deputy Region 6 Regional Director Cristito A. Ko, katami og kita ni sas ni kamayong hapon sa tanan. Yes. Sir Hernani, luyag nato no pamangkoto no diri sa aton sa Western Visayas no, unfortunately sa sinino nga insidente man digtot sa Tacloban City may nagaluntad no nga shooting incident kon sa diin tatlo gid no ang nautas or nagkalamatay nga menor de edad nga mga estudyante manaton. Sir, diri sa aton sa Western Visayas no, ano ang mga in place bala nato no nga mga protocols no para nga ma-ensure nga hindi ini magluntad diri sa aton? Currently, no, kita diri no sa may bahin sinisang DepEd Region 6. First and foremost, no, ginakasubo naton ining natabo no dito sa bahin sinisang San Jose National High School sa may Tacloban City. Kay there were learners no nga nadulaan gid sa kabuhi, and at the same time nagkalapilasan no because of that incident. But diri naman niya sa aton sining region, currently no, we are guided by DepEd Order number 6 series of 2026 sa minino ang guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment sa aton sining mga eskwelahan, no. This is a DepEd order nga gipagwa sa nga central office, so gina-adapt nato ni diri siya nga daan kag prior pa sa natabo ining shooting no na release na ining DepEd order nga ini. So some of the preventive measures no as indicated in this DepEd order is ang mga preventive measures nato no nga dapat obrahon sa sining nga mga eskwelahan, especially on the security. So nakabutang dire nga sa bahin naman niya sa mga public schools naton kag maybe sa mga basic education naton nga mga private and our SUCs and LUCs no. This is more intended gid sa bahin sa public schools naton that fraternities, sororities and all forms of hazing no ang prohibited gid sa aton sini nga facility. Subong man dapat no mayara kita sa security personnel sa aton sini nga mga eskwelahan. So nagsini kita nga security personnel, pwede na diri siya ang security guard, pwede man diri ang aton sini nga mga barangay tanod, and if ever nga available ang aton sini nga mga katapos ang Philippine National Police mayara sang police visibility outside of our schools. And subong man as guided pa gid no sa aton man sini nga regional director, there must be CCTVs no nga install sa aton nga mga schools if ever nga mayara na basi pwede madugangan ini siya no in partnership with our LGUs, with our partners and other stakeholders. Same is true, dapat ang mga schools nato may guidelines on visitors, ang vehicle, there must be vehicle and item inspection, and confiscation of prohibited items no agud ni makasulod sa aton nga mga eskwelahan, and particularly bag inspection for all, meaning learner, personnel, and guests nato no. But gina-take note nato na Ma'am Miriam no that every time mag check kita sa bag, especially those of our learners, dapat no contact din na siya. But siningon, ang bata mismo ang mabukas ang bag, ang bata ang mapakita sa iya sining nga bag, kag iga-search na siya no visually sa aton sining nga mga personnel. If ever that there's a coordination with the school head nga mawarat nga i-check it one by one ang unod, or medyo may stick nga or gamiton, hindi pwede pag-isulod ang kamot, rather dapat may stick. Kag kung once nga may suspicious item Ma'am Miriam no nga makitaan dara, hindi dapat mag-cause na siya no sang alarm sa ilang area. Discreetly ang bata i-guide din siya pakanto sinila, say for example sa principal's office, and igapatawag no ang iya sini nga ginikanan discreetly man agud sini no nga hindi mag-cause sang trauma sa aton sini nga mga bata. Subong man, other than that no, part of this DepEd order number 6 is ang pag-prohibit no sang portable electronic devices during instructional hours. But singo kung once na may klase ang aton singa mga kabataan, kag pwede lang gamiton no for academic purposes and during emergency situations. But Ma'am Miriam no, ang take note lang gid no nga kung once yang beyond na sang aton sining instructional time, gakatabo sinadara is yara na no, we call on our parents no to check sang ila sining mga kabataan man ang devices nila bla anong ginapang search ng bata nila sa ila cellphone, and subong man ang ginikanan man no ginapanawagan man nato nga
Like for example, before maglakad sa eskwelahan, ang ating mga kabataan dapat gina-check man ang unod sa ila sini nga bag. Same is true pagpuli sa gabi, dapat gina-check man sa ginikanan no ang bag sa ila sini nga mga kabataan. And ultimately, i-check no kung kamusta bala ang pag-eskwela sa ila sini nga mga kabataan. And dugang pagit sinadara no ang aton sing regional director yesterday or rather sang Monday upon knowing of such information gilayon no nga nagpagawa sang recommended measures sa aton sini nga mga schools division superintendents through our official channel communication channels sa divisions nga dapat may kuan no ma-coordinate gid or if possible mo-coordinate man no sa aton sini mga local officials for the procurement of metal detectors. If not the local officials, maybe may partners kitang stakeholders nga pwede no nga mag-provide metal detectors sa aton sini nga mga eskwelahan. And based on our last checks ang sinang information, more than 100 plus ang aton sini nga mga schools no nga mayara sang Okay. available nga metal detector Ma'am Miriam. So it only shows no nga kisa no kadungan sang procurement sang aton sini nga mga agencies no sang ila sini nga security personnel or security agency ginaupod na nila no ang ang provision sang metal detector sa aton sini nga mga eskwelahan. Around 103 ka mga schools naton sa region no ang mayara sang available sini nga mga metal detectors, and around 636 ang nagaubra sang bag checks no on a random or on a daily basis no agud sini nga ma-ensure nga safe ang aton sini nga mga eskwelahan. And ultimately ang pinaka-importante diri no kay ang mga kabataan naton among involved ang nag-remind no ang aton sini nga regional director nga dapat ang aton sini nga mga school principals must be the advocate no sang anti-bullying sa aton sini nga mga Yes. eskwelahan. Kung sina every time nga mayara kita sang pagtilipon-tipon, especially during Mondays, flag raising ceremony, dapat ang aton sini nga mga school principal si advocate gid no kag remind sa aton nga mga kabataan ang anti-bullying policy naton. Kita sa DepEd no gambagi kita, bullying has no place sa aton Yes. sini nga mga eskwelahan. Yes. Sir, it's good to know no nga may ara na kita sa mga schools naton no nga may ara sang ilang metal detectors no, but I think mga madamo-damo pa kita sir kinahanglan no nga ikampanya pag no ang pag-procure sang aton nga mga buluthuan. But sir no diri sa aton sa Department of Education Region 6 or sa mga schools naton, how prepared no ang mga schools naton to respond sa mga emergencies or security threats? Actually, may ara kita sa mga protocols no in place sa atong sini nga mga eskwelahan, especially for natural calamities, for other types of emergencies no, may ara kita sina. But lately no because of this incident, especially sa sining kwan no ining pagpaniro sulod sa atong sini nga mga eskwelahan, then I think no nagpagwa sang initial guidelines kanan no ang atong sini nga central office regarding sa mga protocols sa pag-obrahon nato no once na mayara sa ginatawag sini nga active shooter, though we are still waiting for the official document sa pag-cascade no sang sina, but kita man no kita diri sa region we are waiting for that guidelines, but we know no ating nga mga school principals kag mga school heads naton together with our schools division superintendents right now, some of them no nabisitahan na sa mga katapo no sang mga sang PNP, especially those sa city, mga municipal police stations, just to check no agud sini nga kamusta ho ng atong sini nga mga eskwelahan. And isa sinadara nga gina-check no isang readiness sa aton sini nga mga eskwelahan as to this. But kita ya sa DepEd ang atong sini nga maobra right now is to make sure nga safe ang tanan. That's why we are doing this bag check, we are doing this checking. We are tasking our personnel man to roam around the school from time to time no to check sa aton sini nga mga kabataan kung kamusta sila, basi may nagatinipon-tipon kag nagaplano sa malain, so at least malikawan no kung mayara kita sa personnel nga nagalibot. So currently ang aton nga DRRM, they are in close coordination with the central office as to the specifics kinusang guidelines naton in terms of the incident nga kaangay sini no sang Tacloban City. But kita diri sa region we are praying no nga hindi ini matabo no diri sa aton nga region. That's why we are doing proactive
measures no to arrest and to avoid such incident diri sa region. Yes. But sir, ang Department of Education Region 6 bala sir no support no sa pagkasasang active shooting drill diri sa aton sa mga buluthuan kiti I think there was a proposal no sa aton nga Philippine National Police nga i-push no ining active shooter simulation exercise sa mga schools. Actually, once na may guidelines kita sa central office, we will abide. Okay. Amo nang ginulat-lat nato no kay kung once nga mo ini siya mamirian, there's a need no for Yes. a top level coordination Mhm. and clearances no. But Yes. we know no nga ang central office naton, they are aware naman sa situation, and we know no nga kung once na mayara man sa DepEd order for that, do ka nga man sa sang fire sang earthquake drill mamirian nga Yes. mayara kita sang DepEd order nga naga-guide nga gasunod kita sa NCED or national or the nationwide simultaneous earthquake drill. And once nga central office aton magpagawa sang drill kangay sina, then we will abide no kag mahimo man kita sina sang guidelines as to the level sa aton sini nga region. But as of now, because wala pa man sang proper coordination, but we know no nga these measures no will really help Yes. Lydia. In times nga why man nato napangayo, but once nga ready kita, at least we know what we will be doing no, especially sa aton sini nga mga eskwela. Yes. Sir, isa no sa mga ginatudlo man didto no nga reason no nga nag-umpisa ining shooting incident because man sang ginapasuni nga bullying. Diri sir sa aton sa mga schools naton no, ano ba ang mga mechanisms naton sir no nga sa pag-report sang cases of bullying kag paano ini ginaaktuhan sang aton man nga mga buluthuan? Actually, sa level no sang aton sini nga mga schools, activated gid no ang aton sini nga learner rights protection officers and focal persons, mamirian. They are the ones no in charge sa pag-address no sang bullying cases and other cases no involving our learners sa aton sini nga mga eskwelahan. Now, kung once nga ang isa ka bata biktima sang bullying or may kilala ang isa ka bata no nga ang iyang friend ginabully from time Yes. to time or biktima gid sang bullying, they can approach our LRPO focal person. Kung nahuya sila or nakulbaan sila or they are gapang duha-duha sila, they can approach their advisor, their teacher no kay kung once makabalo ina ang aton sini nga mga manunudlo, automatically i-refer gid ina no sa aton sini nga school head and also sa aton sini nga LRP focal person sa eskwelahan. And kung once nga ma-confirm, may form inadara nga pilapan kag may mga procedures nga pagasundon, and once nga mayara ano kag confirm nga either biktima siya or siya mismo no ang perpetrator, ang school head no dapat i-inform na gid ang parents ang sina nga mga kabataan, and they will be referred to the Child Protection Committee sa aton sini nga eskwelahan for the necessary intervention and psychosocial support. And kung once nga hindi makaya sa level sa aton sini nga mga schools, they can seek assistance no sa aton sini nga mga municipal or social welfare officers kay they have the skills, they have the capacity no and the capability to address bullying, especially kung tama na gid bala ka Yes. dako no concern kag need na gid ang intervention sang higher authorities no sa bahin sini sang aton sini nga mga eskwelahan. And kung kisa ano ang trigger mechanism ni Ma'am Miriam, kung once ang isa ka bata biktima sang bullying no, may mga kanina siya may mga signs na siya. Like for example, ang bata sadto no way back 8 months ago, jolly siya, happy siya, taas ang iyang grade. But drastically nagnubo ang iya sini nga grade, nangin may puson, nangin secretive siya. So somehow no, do somehow maka-trigger ina siya sang sang aton sini nga protocol to check no whether nga bata nga na biktima sang bullying or any kinds of abuses or may mga problem bala siya nga ginainda no in terms of his or her mental health. So kung ang teacher ang makadetect sina, then automatically inform niya gid ang school head no in return ang school head naton amo ang ma-informan sa ginikanan sang sina nga bata. But more than that, Ma'am Miriam, no, we also call on ang aton sini nga mga parents kay
most of the time upod sa mga bata ang ilang mga ginikanan. Yes, yes. Kag most of the time yara ininom sa ila sila nga mga puluyan ang mga kabataan. So kung may mga moments sila nga sitwasyon, pwede man sila makasik guidance no sa aton sini nga mga guidance counselor. Yes. Sir, sa ibang pagid no nga topiko idugang ko na lang gid no. Diri sa aton sa syudad sang Iloilo mabaskog ang ulan no, kaina sang aga and even subong no nga udto. Maybe no may mga schools bala kita nga nagsuspend sang in-person classes. Sa data nato nga na-receive as of 9 AM kaina ang sa Antique. Dito gid mamirya no ang una sila nga nag-declare sang suspension of in-person class, then automatically na-shift naton sila no to other means, other modalities of learning. So mga around 8 municipalities ini siya, may 54,868 ka mga learners and 250 schools. And just this afternoon, na-confirm natin no, through our DRRM nga ang municipality of Oton nag-declare man sa suspension of in-person classes. Yes. Ang Oton sir bali half day. Yes, half day. Mhm. Kina sa nga may klase sila and sining hapon nagpag-announcement ang ila nga DRRM suging confirman sa nga aton nga regional DRRM sa DepEd nga suspended ang in-person class, so automatically agin pang shift nato ng kabataan nato no sa alternative delivery mode. Yes. Sir, for clarification, on 250 schools, only NSDO Antique, ini siya wala labot ang Oton. Wala. Ang kinasangaga as of 9 AM nga ginampal ko ang ining 8 municipalities, 54,868 learners and 250 schools. These are all from Antique, Okay. municipality of San Remio, Sibalom, Patnungon, Valderrama, Bilison, Bugasong, Tibyao, and Barbasa. Mhm. And I think this is good for whole day na ining sa Antique, ining sa Otonia sining hapon sila nag-suspend sa nilayang in-person class. Ayun. Sir Hernani, before I let you go, any message no sa aton nga mga tagpalamati, especially no sa mga parents, teachers and learners nato no regarding sa ilaman no nga role no sa pag-create sa nga safe, inclusive kag violence-free schools naton, and at the same time mo sa mga estudyante man naton and parents and manunudlo sa sinima no nga mabaskog nga ulan. Kita no sa DepEd Region 6 through the leadership of our Regional Director Cristito A. Eco, we want to make sure no nga safe ang aton sini nga mga facilities, especially our public schools. That's why we are abiding no, we are implementing DepEd Order number 6, which stipulates no the measures nga pag-obraw naton, the protocols nga dapat i-implement naton in order for us no to have a safe and motivating learning environment there is sa Region 6. We call on our parents no nga kita sa DepEd we can do as much as we can, but ang parents no ang mogid sini ang upod sa aton nga mga kabataan most of the time, and they know their child specifically. And gina-call on man naton nga to avoid any problems no nga matabo, especially kung may yara sang mga illegal nga mga pagkabutang sa school nga nagasulod from time to time. We call on our parents no nga dapat i-check manila ang bag sa nila sini nga mga kabataan kay base darabla na tago no ining mga bawal sini nga mga items nga makasulod sa aton sini nga eskwelahan. Same is true, we call on man sa ila no sa parents naton nga to check no sang ila sang digital footprint sang ila sini nga mga kabataan. Magsini kita digital footprint, dapat i-check manila no ang social media, ang cellphone, ang gadgets ang bata no kay it's a personal item nga kung sa DepEd pa medyo may limit kita no as to accessing that, but kung nga parents ang mo mag-check sang sina nga pagkabutang, they have the ultimate right diyan no to check every nooks and corner no sang ila sa mga gadgets sang ila sini nga mga kabataan. So this is going to be a shared responsibility no between us sa DepEd and also sa mga aton sini nga mga parents, agud sini nga ma-ensure naton no nga safe ang aton sini nga mga eskwelahan. Sa bahin naman sang currently no we are experiencing inclement weather, from time to time nagatupa ang mabaskog sini nga ulan. So kita sa DepEd no nagasunod di kita sa guidelines no nga ginapagwa sa aton sini nga local government units. That's why kita sa DepEd once nga may guidance from our LGU, automatically nag-shift kita no sa other alternative delivery mode just to make sure no nga mapadayon naton ang learning continuity sa aton sini nga mga kabataan during these times. Kaya we want to make sure no nga even though they are the safe and comfort sa ilas nga mga puluyan,
yet they Yes. they continue to learn, no, kag ma-ensure nato no ang learning competencies nga dapat nila maagom ang makuha nila, no, coming from their Department of Education. Yon. With this, Sir Hernani, madamo gid nga salamat sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong hapon and halong always kamo dira sa DepEd Region 6. Madamod nga salamat kag mayong hapon sa tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Sir Hernani Escolar Jr., ang ating nga Regional Information Officer sa Department of Education, Western Visayas. It boils down mga abyan sa panawagon sa aton nga mga ginikanan kag mga guardian naton. Nga i-monitor gid no ang inyo kabataan. Ambal ni Sir Hernani paghalin sa balay lantawon no kung ano ang sulod sang bag sang inyo kabataan. Same man sa pagpuli. Lantawon man no kung ano bala ang ginapang search dira sang inyo kabataan, mga online sites no nga ginabisitahan, and at the same time i-check man no ang mental health sang inyo kabataan base isa man ini sila no sa mga biktima sang bullying. At least no hambal ni Sir Hernani ni ara giya kagina no agin mention si Sir no kung sa diin pwede makapalapit sang inyo nga concern or kung ang bata ninyo maka-experience no sang bullying kag ni ara sa mga signs. Mga biyan no may ari kita nabasahan diri no nga comment sa aton man nga Facebook live. According no kay Ma'am Salven Manalo Divino, nagawanan ko no to sa ilang nga pungsod no ang mga bata sa social media, and according to her no dako no ang impluwensya sang social media. Dapat no ibawal diri sa Pilipinas ang mga bata. Hindi sa tanan nga oras sakto no, hindi sa tanan nga oras masubaybayan gid. Ma-check sa mga parents no o kung mga guardians kung ano bala ang ginalantaw dira sang aton kabataan. Diri mga abyan no sa aton si Senator Juan Miguel Zubiri nag-back up man no sa seryosong diskusyon no sa proposal nga iba no o kung strictly nga ilimitahan ang social media use sang mga minors matapos man ining fatal shooting no dira sa Tacloban City. Sunod diri no sa senator no ang influence sang social media sa kabataan has become very strong. So whether no ang bata no bullied o not, violent content, online threats, dangerous trends, kag hateful behavior nakatanom no sa idea. Nakatanom sang idea sa bata panghuna-huna. And as a result no, makaubra sila sang mga bagay na hindi dapat ubrahon. Same true no with Senator Sherwin Gatchaliano ang propose diri no nga pagban sang kabataan no edad 16 years old and below sa pag-access sang social media. Mga no kita makakita kita no kung maglakad kita sa kilid o kung di kita magkagto, mga minor no, even mga elementary mga cellphone na iban ganin sa ila may mga social media na. It's scary no nga instead no nga ang ining kabataan ang focus no ang pag-eskwela, iban ini sa ila no nagalantaw no sa mga violente dira nga mga videos. And ang masubo pa iba ni ginaubra. And kudos man ya sa mga nanay no nga until now even nag-eskwela ang ilang kabataan wala gyapon sang cellphone. May mga kilala kita nga mga parents nga mga amo sina no. While we understand no nga kinahanglan sa kabataan naton ang pag-search no, especially kung may mga projects o kung may assignments sila, kabay pa no nga kita nga mga ginikanan kiti hindi kita kabalo no kung ano bala no ang ginapanglantaw nila. Kabay pa nga iistoryahon naton. Lantawon naton no ang mga search engine nila ano ang mga ginapanglantaw ni nila sa cellphone. So sa mga kauturan nato no nga nagapamati subong nga hapon,
no, ano bala no kumpara sa inyo kinahanglan gid man bala nga iban no ang pag-usar sang social media sa aton nga mga kabataan or minor de edad. So pwede ka mo dira maka-comment or pwede ka mo na makapalabot sa inyong nga opinion sa aton nga messenger no sa Radyo Pilipinas Iloilo and tingwaan naton nga mabasa ini and i-discuss ini no online. Philippine Standard Time, 1:56 sa hapon, mga abyan. Unfortunately, wala na kita sang nabilin nga oras sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon. Thank you so much sa mga nagatuto, sa mga nagliso sa ila radio sa 585 AM o sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live. Thank you so much. Thank you man sa akong mga katuwang technical sa studio, Engineer Roy Luwi Kaipang kag sa amon transmitter, Sir Jeffrey Betita. Mga biyan ako na lang gid si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo